Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Virgo ay full moon in Cancer. Ayan. So, let your fears dissolve, Virgo. Okay? Kung matatakot kasi kayo, lagi, no, kung takot ang laging nasa puso at nasa isip ninyo, you're not going anywhere. Kasi, pag natatakot tayo, mapipigilan tayong mag-take action, hindi ba? Walang progress na mangyayari, walang moving forward, walang changes na mangyayari because takot tayo, no? Ganun ang mangyayari. Kaya, iniimbitahan kayo dito na tunawin na, no? Tanggalin na yung takot sa puso at sa isip ninyo nang sa gayon, makapag-move forward na kayo sa buhay, makausad na kayo sa buhay, magawa na ninyo yung mga bagay na dapat inyong gawin para makalapit na kayo sa inyong tagumpay, makalapit na kayo sa inyong mga pangarap, sa mga goals ninyo, yung ganon. So, what else? We have new moon in Aquarius, open up to change. Ayan. So, isa din ito kasi maaring may mga tao kasi, 'di ba, natural 'yon, no, sa ibang tao na natatakot sila kapag merong pagbabagong magaganap, no? Merong discomfort na nararanasan or nararamdaman ng iba sa atin na kapag nalalaman nating merong parating na pagbabago. Kaya maigi, no, na kung bubuksan natin ang sarili natin, no, para doon sa mga pagbabago, matuto tayong maging open, maging welcoming sa kung ano man ang mga maaring magbago sa buhay natin, ay mas magiging mas maayos, 'di ba? Ang reception natin doon sa pagbabago. Kahit ano man ang mga changes na yan na maaaring dumating sa buhay natin. Ito yung panawagan sa inyo ng spirit sa ngayon. Maging bukas kayo sa mga pagbabago. Kasi, 'di ba, yung pag may pagbabago, dapat excited tayo. Kasi maganda, 'di ba? Maganda yung merong changes, hindi naman yung sa lagi na lang tayo nandoon sa isang sitwasyon. Hindi naman yung forever na lang nandoon sa parehas na sitwasyon. So, sometimes kailangan din na merong magbago sa buhay natin for us to be able to to move forward naman sa buhay. Magkaroon ng pag-grow, pag-thrive, pag-evolve ng ating mga sitwasyon, 'di ba? Kaya dapat maging bukas din tayo dito sa change. Kaya yun din ang panawagan sa inyo. So what else? We have full moon in Capricorn, take a reality check. Na yan. So maiging titignan din natin, no? Obserbahan natin din kung ano ang mga nangyayari na sa buhay natin, ano yan na yung mga nangyayari sa paligid natin. Kasi maaring meron ditong pinaniniwalaan tayo, no, na maaaring nakumbinsi tayo na gano'n ang kaganapan, pero hindi naman pala yon ang totoo, 'di ba? Kasi maaaring yun na narinig natin at yun na lang ang kinumbinsi na natin ng sarili natin or nakumbinsi tayo ng impormasyon na yun na nga ang totoo, na yun nga ang nangyayari. Pero if we are going to observe, if we are going to do a research or magtanong-tanong tayo or first hand anuhin natin, obserbahan talaga natin namang nangyayari, ay maaaring yan ay madiscover nating mali pala yung ating pinaniniwalaan. So, maaaring may mga ganong ganap, no, ngayon sa buhay ninyo. So, we have full moon in Pisces, forgive. Maybe it's about time na para magpatawad kayo, Virgo. Maaaring hinihingi na ng pagkakataon sa inyo sa ngayon na magpatawad ka na so that you'd be able to move on with your life. Magpatawad ka na nang sa gayon you'd be able to move forward with your life, no? Kasi 'di ba, kapag nagpapatawad tayo, hindi natin ginagawa 'yan para sa ibang tao, no? Para doon sa mga nakapagdulot ng sakit or sama ng loob sa sarili natin. But we are forgiving them, yung mga tao nakasakit ng damdamin natin, because we are doing it for ourselves, na gusto nating makalaya na, no? Makalaya na doon sa resentments, sa emotional pain, emotional baggages, emotional wounds, no? So, what else? We have first quarter moon in Aquarius, trust the universe, Virgo.
magtiwala ka lang, no, sa divine universe kasi lahat lahat naman tayo, no, merong plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya kung ano mga nangyayari sa buhay natin, rest assured that that is part of the divine plan. Kaya magtiwala lang tayo. Put your trust in God. Put your trust in the universe. Kasi even if yung mga nangyayari sa buhay natin, let's say for example, it doesn't seem right or it doesn't seem like may papupuntahan or if it doesn't seem like um, maganda ang mangyayari in the end, no? Lahat yan, no? Lahat yan parte ng journey natin. Lahat yan parte ng divine plan. Kaya dapat wag na lang nating questionin, no? And instead, let's embrace kung ano man ang nangyayari at let's put the trust in the universe, no? Dahil lahat naman ng gusto ng Panginoon para sa atin ay kung ano ang best para sa atin. Okay? So, last quarter moon in Cancer, take a breather, Virgo. Ito ang kailangan ninyo, no? Kasi maaring tutok na tutok kayo sa trabaho, tutok na tutok kayo sa mga responsibilidad at obligasyon ninyo sa trabaho, pamilya, or sa ano pa mang bagay, you know? So, you really need to take a breather. Give yourself an opportunity to relax. Give yourself an opportunity to replenish the lost energy. Yung makapag-unload din kayo ng tension, stress, anxiety, 'di ba? Para lumuwag-luwag naman ang inyong pakiramdam, gumaan naman ang inyong pakiramdam, no? So kailangan ninyo na mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang, no? Kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan, okay? So tignan natin kung ano pa ang kaganapan dito for Virgo. We have angel number 19. So karma is at play, okay? Karma is at play. Kung ano yung nilabas din yung energy in the past, yun din ang babalik sa inyo sa ngayon. At saka, there is a warning, no? Para sa inyo. This is a warning na siguro, maaring may mga pagbabago na maaring mangyari sa buhay ninyo dito na maaring hindi ninyo inaasahan. Kaya dapat, you should be ready, for anything. Okay? So sabi dito, karma will be paying you a visit, release the need to control because you cannot force things. Ayan. So, parang ano to, trust in the universe, no? Mag-trust kayo at mag-surrender na lang kayo sa universe rather than imposing kung ano yung gusto ninyong mangyari, hindi ba? Kasi hindi nga natin kontrolado ang lahat, 'di ba? There are so many things in the world na beyond our control kasi tanging ang Panginoon ang may control sa lahat, 'di ba? So learn your lessons so that they don't repeat in the future. Make some space for new experiences. Ayan. So meron din mga bagong parating sa buhay ninyo, no? Merong mga changes dito na magaganap sa buhay ninyo in some areas. So we have 101 starting over. Ayan. So may new beginning talaga sa inyo sa ngayon. Happiness is linked to self-expression, growth, and experience. Learning from failures is key. Happiness is real, possible, and around. So understand its process and the pursuit of it. Joy is fluid. It's in the little things and the big ones. So fails are fun. Start fresh. Parang ano to, parang starting over. O, siguro nag-fail kayo in some area sa buhay ninyo at some point. May mga ginawa kayo sa buhay ninyo na nag-fail kayo, no, in the past. Pero ngayon, you are given that opportunity to start fresh. You're given that opportunity na magsimula kayong muli, no? Subukang bumangon, mag-bounce back kayo sa ngayon. So parang ganon. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.